class? Okay pa ba ang tanan? Opo, ma'am. Okay, thanks God kung okay pa ang tanan. But before that, palihog, mangnindog, ato sa i-shake ang atong mga hands. Okay? And now, palihog na manglingkod. And now, we will talk about what is soil erosion. Unsa gyud ang soil erosion? Nakakuha naman mo idea sa inyong previous nga gihimo nga activity ganiha. So karon atong palaluman kung unsa yun ang soil erosion or what is the role of soil erosion, unsa ni siya ka-importante sa atoa. So we will talk about soil erosion. So next, but before that, I have a question. So the question is, what happens after the rocks break? Anyone? Ma'am, Okay? what happens after the rocks break? So, after mabuak ang bato, so move siya to another place po, ma'am. Okay, that's it. Tama. Atong hatagan og tatlong palakpak. 1, 2, 3. Yes, thank you for your answer. Tama ang giingon niya. When you say nga, ang usa ka bato, kung mabuak siya, ang iyang mga gagmayng particles, dili jud na magpabilin sa usa lang ka place. Kundi mo jud siya sa another place. So, which is, the species of rocks and soil can be moved from one area to another place. So, the process is called Erosion. yes, correct. Erosion. Pag inyo lang dyan timanan, kung inyo tag-erosion, move to another place. Correct. The materials that are moved during erosion are called Sediment. yes. Kaya gitawag siya sediment kay tungod materials are moved during erosion are called sediment kay makita gyud nimo kung nadjing movement na nahitabo or makita gyud nimo nga during sa erosion is kana nadjing move na they move to another place or dili jud siya mo stay lamang sa usa ka place ang erosion din mo ko na siya gi-called na during erosion are called sediment. Nasabtan ra ba class? Opo, ma'am. Okay, thank you. Next. So, pakibasa iniwan kung kasi gusto. Ma'am. Okay, pakibasa. Erosion plays an important role in the formation of soil and landforms. However, too much erosion can cause problems such as loss of soil and damage to land. So, unsa ang imong idea? Okay, for example, ma'am, kung kusog ang ulan, so ang soil sa ground maanod padulong sa kanal or sa river. So in short, ang erosion, soil moving away where it should stay po, ma'am. Okay, tama. Atong tagaan og tatlong bagsak na palakpak. Okay, tama niyang giingon. Pag moingon tag-erosion, is dako jud na siya role sa tuwad. Importante kaayo yang role kay tungod di ba kabantay mo ang erosion is dako siya kuan kay like anang bundok. So naka-form siya og landforms. Daghan kay kanang kuan ba tungod sa erosion is ma-move to another place o kanang daghan siya ma-move na nga mga kanang landforms sa atoa na dili siya man-made. So diri is pero sa erosion napoy kanang negative nga causes. Na siya importante pero napoy negative which is kung masubraan na siya is ma-damage na jud ang land. So daghan kuan kanang masubraan, di ba makita nato is sa sobra kaguho na sa kanang yuta tungod sa kanang move to another place is nay mga sakuna na nahitabo. So mo na siya daghay damage kung masubraan ang erosion. Nasabtan ra ba? Yes po, ma'am. Okay, thank you kung nasabtan. But sure na ako kung nakasabot ba gud mo sa akong gisulti o sa akong gi-discuss. So, I have a question. So, what do we call the process that moves soil and rocks from one place to another? Anyone? Ma'am? Okay. What is? Erosion po, ma'am. Yes, tama. Pag ngayon tayo timaan lang jud permite nga erosion is move
to another Place. place. So, move to another place. Dili gyud siya mo is kanang pareha sara kung magamit na particles is mo move siya to another place. Di lang siya mo stay. So, another, what is important rule of erosion in the environment? Unsa jud ay ka-importante? Anyone? Kasi gusto? Ma'am, Okay, abandula. what is the important rule of erosion in the environment? So, ang erosion helps move soil to another place where plants can grow. So, it's also helps atong land karon ma'am like forming rivers and beaches. So, bisan na siya kanang bad effects na mo siya kanang useful nga role sa atuang nature po ma'am. Yes, very good. Atong tagaan og 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tama kaayo si abandula. Importante jud kayo ang role sa erosion sa atong environment. Kay aduna tayo river o diri apon is mo grow jud ang ato ang mga plants. Then bisan tuod nga naay mga kanang negative effects, but na po siya dakong importante nga role pod nga maayo ang dulot sa kanang atuwa sa ato ang environment. Nasabtan ra ba? Opo ma'am. Okay, next. So, diri is we have there are different agent of soil erosion, which is first is water. Second is Wind. wind. Yes, correct. Third is Animals. animals. Okay, very good. Then the last is Humans. humans. Very good. Nag-study, Jude. Okay. So, unsa day different agent of erosion. So, mag-una ta sa water. So, water as an agent of erosion. Iniwan kung kasi gusto mo basa. Ma'am. Okay. Water as an agent of erosion. Water is one of the most powerful agent of erosion. As water flows, it carries soil and small rock particles. Okay. Give me your idea kung unsa imong nasabtan, what is the water agent of erosion? So, ang water po, ma'am, is the most kanang powerful jud siya agent of sa erosion kay kanang antay sa mga uga kayo nga water ay nga yuta so makatabang ang kanang ang rain sa pagkanang basa sa water. Okay. Thank you for your sharing your idea. So, pag sinabi natin water agent of erosion, kaning water agent is dako jud ni gitawag jud ni siya og the powerful agent of erosion. Kay tod yun kisa may nakikita sapa na diri rivers. Ma'am. Okay, di ba? Ang sapa, maobserbahan ninyo nga kanang ang tungod sa kanang tubig nga nidaloy sa river or sa sapa is di ba nakakuan mo nga ang mga bato, mga rocks or mga any soil is move siya is depend siya sa water. Di ba kung makita ninyo is ang water is mao jud na kanang most powerful agent kay tungod sa kanang kakusog sa kaning water is musabay jud o kanang move to another place jud ang kanang bato or ang mga balas, di ba na kakuan na kisa may nagaligog sa padre sa ay kanang karon nga panahon. Opo, ma'am. Oh, di ba? Kung sa ganing mo naobserbahan, kung naligo ka, mapansin nimo kasi mahita mo sa kanang kakusugod sa tubig, unsa man. Ang yuta po, ma'am, kay pagkusog ang agas sa tubig kay ang yuta madala po siya, ma'am. Yes, madala jud siya, tama kayo. Mo na siya mayon tag the water is the most powerful of agent kay tungod sa kanang kakusog makuan man madala man ang kanang balas or ang bato or any particles sa move siya to another place. So, kaning water is ang water is
kuan ni siya mo ni siya ang kanang the aerosol small rock particles. Sama to akong giingon nga ang water is dili lang siya kanang palihaan ni. So ang water is inyo jud timanan nga mao ni ang powerful nga agent sa erosion. So nasabtan ra ba? Opo, ma'am. Nasabtan na ba unsa ang kaning unsa ganing water as an agent of erosion? Unsa yung timanan? Powerful po, ma'am. Yes, mao na siya ang the powerful of agent. Kay tungod ma-move ang usa ka particles tungod sa kakusog tungod sa daloy sa tubig. So imagine nahitabo nga erosion. Yes. So pakibasa kasi gusto mo basa. Ma'am, Okay, makuan bagtilan. the speed of following water affects erosion. Slow-moving water carries less soil. Fast-moving water carries more soil and moves it faster and farther. This is why river water may look brown. The brown color comes from soil particles mixed with the water. After heavy rain of flooding, mud left on the ground is evidence that soil has been carried away of water. Okay, thank you. So, mas masabtan ninyo. Unsa inyong naobserbahan ganiha sa group A nga kanang activity? Sa group A po, ma'am, kanang like slow lang ang kanang yabo sa tubig po, ma'am. Yes. So mo nang like gamay ra ang paghinay ang pag like untahay sa kanal paghinay ang agas, di ba kay gamay like dili lang kayo kanang gamay ra kay ngayuta ang madala sa water po, ma'am. Then, sa group B, unsa yung naobserbahan ninyo? Katong sa group B, ma'am, kay katong paspas ang ilahang pagkuan, so ang move sa water, ma'am, kay paspas, so naasiyay ka ng mga yuta nga madala, ma'am, so move another place. Okay, thank you so much. Naobserbahan gud nimo og very good kayo. Atong tagaan og 5 bagsa. 1, 2, 3, 4, 5. So, tama to yung giingon. Ang water manggod is, depende na siya. Kung gamay lang ang imuhang ikuan, dili ra kay na siya move to another place. More siya kanang mo stay lang sa kanang kuan ba? Mo stay lang sa usa ka place. But the group B is move to another place siya kay tungod kay daghan naman ang gibubo samad sa inyong naobserbahan ganinga daghan naman gibubo. So unsay may tapong sa tubig, unsay color sa tubig? Brown po, ma'am. Yes, mahimo siyang brown. So diriya is nagpasabot nga nadyo'y nahitabo nga erosion sa B kay tungod kay na-mix yun ang soil of ang water. Very good. Nasabtan na ba, class? Opo, ma'am. Okay. I have a question. So, what agent of erosion carries soils and small rocks when it flows? What's to? Ma'am, it's called water, ma'am. Like, kung mo-flow ang water or ulan sa river, so madala niya ang soil, ang small rocks padulong sa lain nga lugar, ma'am. Okay, correct. Very good. Atong tagay 3 bagsak na palakpak. Yes, tinuod. Sama sa akong giingon ganiha nga naadjay nahitabo nga so kanang water agent of erosion kay tungod ang kanagong magbaha. Kapansin mo unsay color sa baha? Brown, ma'am. Yes, naadjay siya nahitabo kay tungod pagbaha ma-mix ang water sa Yuta po. yes, very good. Nakasabot yun. Next, we will talk about naman the wind as the agent of erosion. So, kasi gusto mo basa? Ma'am, Sige, Amalia, pakibasa. wind can move light and loose particles of soil and sand. Strong winds can carry these particles to far places, especially in dry areas. So, base sa binasa mo, give me your idea. Based on my understanding, ma'am, kay for example kanang ang like dara sa kanang mga like uga na kay nga mga yuta, ma'am, kanang wala jud ulan-ulan, so
pag naay hangin nga kusog, so ang like katong ginatawag nato nga abog, so kanang mapali jud siya ma'am, so mapadulong pa sa tong mga mata, so naadje kuan ma'am kanang movement. Okay, thank you. Very good. Atong tagaan og 3 bagsak na palakpak. So, sama sa iyang giingon nga example with as agent of erosion, parehaan ng so sa iyang giingon nga kanang abog. So, kung sa dry nga mga places is makakita ta og abog, di ba? Kung maagian og hangin, porting kusog ang hangin, so ang soil or mga unsa pa diha ang mga particles is move jud siya sa another place. So, na jud siya nahitabo nga erosion. Kay mingon na tag erosion, unsa ganitong erosion ganiha? Move sa Another place. okay, thank you. Kay kung strong ang hangin, mas dali move ang Yuta. okay. Dali ma-move ang mga particles or yuta or unsa pa dira ang mga pareha ng mga balas. So makita gid nato ng abog no kay pareha na agian ta kusog kaayo nga kuan. So di ba uban mapuling raman or ingana. So na-jud siya na kuan nga erosion. So next. So ako na lang basa. Thus the surface of surfaces such as window and table comes from soil carried by the wind. Wind erosion also form and sand dunes in the desert, which are piles of sand created by blowing wind, and different wind speed can form different shape of sand dunes. So, makakita mo sa kanang deserto, di ba na yung mga form of kuandera kanang sand dunes? Yes. Kay tuod man na siya sa hangin, di ba layo na kayo maabtan sa hangin kung kusog kayong hangin, then ang kanang soil po or kuan po ay kaning mga balas or kanang mga kuan sa desert is ma-form po na siya mga shape, di ba? Kakitatan ng mga murag ka ng anang form sa kanang sandas na napi kanang murag taong form na sandas. So, di ba sa movie makakita man ta? Am I right? Yes po. Okay, thank you. So, kung kusog ang hangin, so dali mo move ang Sand or yuta po. okay. So, kini makita dyan nato na siya sa dry place. So, next. Kung nakasabot mo, so, I have a question. What agent of erosion mode does ang sand throughout the air? Ma'am, Anyone? Okay. it's called wind po, ma'am. Like, ang hangin madala ang dust o sand gikan sa usa ka lugar padulong sa lain po. Okay, thank you. Very good. Nakasabot yun. So, what sand formation in the desert is caused by wind erosion? Like katong gingon mo ma'am katong dance po ma'am ko. Kung ang wind erosion so mag-form sa sand into hills or dance to sa desert po. Yes, sama sa akong ingon ganiha, makita nato ang sand dance sa desert. Tungod sa wind is maka-form siya og shape. So, nasabtan ra ba, class? Yes po ma'am. Okay, next. We will talk about the animals as agent. So, dili na punta sa mga hayop. Unsa jud ning the animals as agent of erosion? Unsa day mga kanang binuhatan sa mga hayop nga nganong naaang erosion? So, iniwan kisay gusto mo basa? Ma'am, Okay, Picolados. animals as an agent of erosion. Animals is also help move soil. Animals dig or burrow in the ground, soil, and small rocks stick to other bodies. As animals move, they carry these particles to other places, causing erosion. Example of burrowing animals include ants, worms, and rats. Animals also help move soil. Okay, base sa iyong binasa, ano ang iyong naiintindihan? Like kanang ang animals ma'am is kanang kuan mo siya kanang erosion ma'am no kay like for example kanang like naglinya ang mga kanang kanting or mga elepante, so kung maginya na sila to sa kanong like kanang ay mga abog, so maka like ang mga abog or mga katuyuta is
like mga palid pud ma'am ba kay so it's called nga kanang move siya to another place. Okay, very good. Atong tagaan og tatlong bagsak na palakpak. So, ang animals as agent of erosion, sama sa iyang sample ganiha, tama to ha. Pariyaan na magtapok ang elepante, then managan sila. So, ang mga soil or mga some of particles like balas, uban pa di ang mga abog, mumupod siya base po sa pagdagan sa mga hayop. Nadyo'y ka ng erosion nga nahitabo. Then, another, kanang mga, kakita mong ulod? Yes po. Oo, pareha ng mga ulod or mga kanang kuan sa yuta, di ba? Sila kay musuksok, yun ang kuan gina sila sa yuta. So, naka-form po na siya erosion. Pareha ng mga rabbit, di ba? Magkuan man na sila sa yuta po ang mga rabbit. O, then, naka-form po na siya erosion. Kanang mga hayop nga nagakuan kalot or parehaan ng mga parehaan ng mga amigas. Di ba ang mga amigas kay mag-form na sila, diha na sila magkuan sa yuta. Yes Oh, po. yes, kanang mga hamantik o uban pang mga hayop na makakuan siya og erosion. Ang usa ka tungod sa animals is ma-move to another place, ang usa ka yuta or naay nakitabo nga erosion tungod sa mga binuhat or activity pod sa mga hayop. So, nasabtan ra ba, class? Yes po, ma'am. Okay, next. So, kung nasabtan, name other agent of erosion that digs or burrows in the soil. Unsa man to? Animals po. Yes, animals. Very good. Kay ang animals, mga activities sa animals or tungod sa animals is nakakuan pud sila og kanang erosion. Pareha sa inyong ganiha nga ang elepante or nagtapok ang usa ka animal sa usa ka place, din nanagan sila, mamupod ang soil or any particles. Okay. Next is we will talk about naman sa human as agent of erosion. Iniwan kasi gusto mo basa. Ma'am, Okay, pakibasa. human and activities can increase soil erosion. Soil stick to shoes when people walk. Activities such as gardening, digging, quarrying, mining, and road construction using dump trucks move large amounts of soil and rocks from one place to another. So, based sa imong gibasa, give me kung unsa imong nasabtan. So, ang human po ma'am, like kanang dira mo for example kanang pag construction kanang using dump truck. So, Yes. pinadali jud like faster ang pagbalhin sa kanang mga yuta to another place po ma'am tungod sa activity sa mga tao po. Very good. Tama. Atong Tagalog, tatlong bagsak na palakpak. So, sa mga binuhatan sa human, sa mga tao, kita, parihaan lang sa simple natong paglakaw. So, nakakuha na taog erosion. Kay tungod, sa atong paglakaw is na-move ang mga balas-badiha or soil to another place. Parihan na mag-gardening ta. Parihan ang mga farming. Kung sa man binuhat sa farming, di ba? Magkalog sila, parihan ang magtanong o ka ng kuan, dali mo siya. Magtanong o palay. So, nadyan nahitabo nga erosion tungod sa mga activities sa mga tao. Parihan ng mining. Di ba? Maglungkap, trubadjud na ang kuan kay mangita o gold ang mga tao. So, mo po na ikuan, one of the example nga mga binuhatan sa mga tao na naka-cause of, we have, nandiyan na hitabo nga, erosion. So, next is, another human's activity. Pakibasa, Iwan, kasi gusto. Ma'am, Okay. another human activities that increase soil erosion also is a deforestation and poor farming particles. These activities can cause erosion to happen faster. So, diriya po sa kaninga activities sa mga tao, parihaan na wala kayo sila, kanang, what kayo ba, kanang wakay sila kabalo, the way of the poor, ay kanang
magtanong sila kahoy dinay uban kay kanang pangsunugon, pangkuanon dira, kanang mga activity nga makakos siya erosion, kanang putlon ang kahoy, kanang lungkaton ang kahoy, kay pulihan o kanang mga mall, mga kuan. So kana is nakakos gyud na faster jud ang paghitabo sa erosion. Parian ng kuan para ganiya magkuan og construction na kanang himuhon nga eskwelahan. So faster pud kaayo ang kanang activity sa tao, faster pud kaayo ang kanang movement to another place nga gitawag og erosion. Nasabtan ra ba, class? Yes po, ma'am. Okay. Kung nasabtan, so I have a question. So, who can increase soil erosion by activities such as walking, gardening, digging, and construction? Anyone? Ma'am, Okay. humans po, ma'am, like when people mag-walk, so, and mag-garden, mag-dig, or mag-build, so madala ang soil and rocks more than normal po, ma'am. Okay, very good. Very good nga imong gi-emphasize gyud. Then kidari tama to yang giingon nga parehaan ng mga aktibidad sa mga tao is faster jud ma-move ang mga particles or any pareha ng soil, kung magbungkal ka, mag-walking ka, so na jud nahitabo nga erosion. And next is why out of the many agent of erosion, man is considered the mightiest erosion agent. Nga naman, anyone? Ma'am, Okay. because humans man makalihok og soil faster and bigger kaysa water, wind, or animal. So, basically, we can change the land so for fast and cause more erosion than nature itself po. Okay. Mauni siya ang gitawag nga mightiest nga erosion kay tungod dali faster ang paghimo faster ang pagkanang move sa usa ka kanang pareha ng yuta or kuan tungod ba na sa mga binuhatan sa tao kay dawi nga kusog ang buhat sa tao, dawi pod ang kusog pod kaayo ang kanang faster pod ang panghitabo cause of erosion. Pareha nang maghimo og kanang swimming pool ug pa mga aktibidad sa mga tao. Nasabtan ra ba, class? Yes po. So, ang inyo lang timaan, pag mingon tag water, mauna siya ang Powerful. yes, the one of the powerful agent of erosion kay tungod sa kakusog sa kanang daloy sa tubig, ma-move jud ang mga particles or balas or unsa pa diraa to another place. So, another wind. Pag yung wind, sa timaan, Katong kakusog sa hangin po, ma'am, katong mga yuta or mga sand kay ma-move siya to another place through sa hangin. okay, very good. Pag may yung tagwid, na-jay mahitabo nga erosion kay tungod sa hangin. Parihaan ang makita ninyo nga abog. Another, animals with as agent of erosion. Unsa man ang dapat nato timan-an ani? So, ang animals, ma'am, like kanang, for example, katong gi-experience sa akong classmate kagaina, katong pag magbaptas ang kanang ang mga animals ug sabay-sabay, so through animals like na po yung movement ang mga sand, mga soil kanang to another place po. Okay, very good said. Kaya ang tungod sa animals, nakakuha po ni siya og erosion. Pareha po another example sa iyang gingon o another example pareha sa mga worm o kanang mga kaning ants o kana siya. So ang inyo na timanan is buhat ni siya sa mga lihok sa mga hayop. Another humans kita unsa man atong dapat timan-an pag tag humans as agent of erosion. Like sa gingon ko usab sa akong classmate kagaina, ma'am, kay ang humans, ma'am, is kanang mightiest kay ang mas dali ang makalihok ang mga tao kaysa sa katong water, wind ug animal. So mas dali maka-move o kanang yuta to another places pinaagi sa activities sa mga tao po. Okay, very good. Atong Tagalog, tatlo
bagsak na palakpak. Yes, very good. Tama to yung gingon. Dali ra maka-move or makakwantag erosion tungod sa mga buhat sa mga tao, di ba? Lihok nga ang mga tao, daghay mga activity ang gipanghimo sa tao, dako pud kayo faster pud ang mahitabo nga maka-cause og erosion. Pareha ng mag-construction, mag-mining, maghimo og kanang swimming pool or mag-farm, magtanom ka. So ang mga aktibidad sa mga tao is dako jud kaayo siya o faster pud siya nga aduna joy kanang erosion, aduna joy kanang movement to another place. So nasabtan ra, class? Yes po, ma'am. Okay. Before that, I have one question for all of you. So the question is, why it is important for us to prevent soil erosion in farms, gardens, and communities? Iniwan kasi gusto. Ma'am, Okay, Ate Cindy? soil is important for growing pagtubo sa mga tanom and producing food po kay when soil erosion happens too fast kay ang kanang mga plants kay dili mutubo og dali, so there will shortage of food and communities will suffer from gikan sa kanang kagutom po, ma'am. Okay, very good said. Atong bigyan ng 3 bagsak. Okay, tinuod jud kaayo nga importante jud kaayo ang soil erosion in farm gardening sa atong komunidad. Kay tungod unsaon na lang kung walay soil or dili ta mananom, so daghan jud magutom sa atoa. So pinaagi sa pagtanom nato, we have the activities of this sa mga farmers sa pagtanom. So natay mga kaunon, pareha ng mga gulay, magtanom, naikuan. So dako jud kayo siya important sa atong komunidad. Kay tungod sa kanang pagtanom sa mga farmers, aduna kay makaon. Dili ta magutom. Okay, manaman ta sa atong discussion, I have 5 question para makon gid ako kung nasabtan ba gyud ninyo o para masabtan pud ninyo kung unsa gyud ang ato ang gi-discuss tungkol sa soil erosion. So I have the 5 question. Okay, nara ang 5. So, magtatawag ako ng mga estudyante na magsasagot itong mga katanungan. So, we will choose lang inyo kung sa inyong favorite na color or makita niyo dali ang mga character nga inyong pilion. So, Miss Bantilan, I mean. So, choose one color. Green po. Green. So, the green is... Okay. Basaho sa dako ha. So, what do you call the materials carried away during erosion? Wind po. Yes! Okay, tama. Very good. Well, kay unsa ganitong wind ganiha sa itong discussion? Katong like kung katong pag mag-form og kanang mga kanang like gahi nga mga kanang ngayuta man tapos naay kusog nga hangin, so ang hangin makadala jud og kanang yuta no, so mo move to another place po. Okay, very good. Bigyan natin ng 3 palakpak. Okay, thank you, Miss Bantilan.
Ate Ladybird, choose one color or unsay mo mga favorite nga character? Yellow po. Yellow. Okay. Okay, this is your question. What do you call the process by which soil and rock particles are moved from one place to another? Unsa ganito? Erosion po. Okay, very good. Unsa ganitong erosion? Katong kanang ang yuta ma'am kay if kanang guma-move gyapon siya to another places po. Yes, correct. Very good, well. Bigyan ng 3 bagsak na palakpak. Okay, natapos na ning duha ha. Kanina lang inyong piliyon ha. So, okay. Miss Samson, choose any color or character of this. Kanina lang tulo. Orange po, orange. Oh, asa na orange ani? Sa right? Kani? Yes po. Okay. This is your question. Name human activities that can cause soil erosion. Like katong example gay na tong mining tapos katong construction gamit ang pagkuan sa dump truck po. Okay, very good. Bigyan natin ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Okay, pag muna siya ang mga aktibidad sa mga tao nga makakos siya og erosion. So, doon na yung nabilin. So, iniwan kung kasi gusto. Ma'am, Okay. color blue po. Good. Okay, this is your question. Which agent of erosion will cause transporting of sediments into rivers and finally into the sea? Unsa man na siya? Water po. Water. Water ba or wind? Water? Okay, very good. Ganong water man? Alangan ma'am kay so magkakos ang yuta ma'am move to sa lain nga kanang place tungod sa kanang water po unsa kakusog ang aga sa tubig. Okay, very good. Pareha lang sa baha, di ba? Ang baha is makakulor og kanang brown ra ba siya. So, nandiyan nahitabo nga erosion kay tuhod nagmix ang soil og ang water. Mumupod ang soil or inisan or unsa pa nga particles tungod sa dali sa tubig. Okay, at last, isa naman lang dyan, magtatawag ako ng isang estudyante. Miss Abo, this is your question. No choice na dyan ka, Abo. Kaya mauna na yung nabilin. So, which agent of erosion move light and lost soil particles in dry areas? Unsa man to? Wind po ma'am. Okay, wind. Ganong wind man? Alangan ma'am kay for example ma'am kana sa mga katong we call nga abog ma'am so kanang pinaagi sa hangin ma'am so ma-move ang kanang mga sand or mga yuta to another place po. Okay, very good. This is correct. Anong tagaan o 3 bagsak na palakpak? Kaya pag sinabi natin tungod sa hangin, kay makakuan jud siya og erosion. Pareha nang makita nato nga mga abog or mga yan jud nato sa makitaan sa mga dry nga mga areas. Pareha ng deserto, di ba? Tungod sa hangin is ma-move yun ang sand, makabuo pud og sand dust or mga shape tungod sa hangin, di ba? Sa desert natin makita nga na nga shape, makakuha og ingani na pud murag tao nga shape. Muna siya gitawag nga sand dust sa mga dry areas. Pero one of the example yun ana is ang mga abog yun diri sa tuwa, di ba? Naiuban nga kusog ang hangin. Kung kusog ang kuwan sa hangin, dako pud ang movement sa usa ka particles. Nasabtan ra ba sa lisan? Yes po. Okay, I know nakita gid na ako nga nasabtan ninyo ang ako ang discussion o happy ko kayo nag-participate jud mo. Wala jud mo nagkanang kaning namino jud mo sa ako ang klase. Okay, kung namina mo, get 1/4. Okay? Sige, get 1/4 and answer this question.
So, diri ang mga question. First question is the multiple choice. 1 to 5 lang. Ansiran lang ninyo, lando na answer. Then, sa next naman, the activity 2 is matching type. Later na po ang inyong ibutang ana. So, manaman taog quiz, I have assignment. Okay, the assignment is, akong basahon ang direction. So, number 1 direction. On a long bond paper, divide the paper into 4 equal parts. Parihaan ni. Kung magkuan ka, kanang nga ni siya, yung i-divide, pinuunin mo o kuan para makakuan ka o kaning equal parts nga upat ka buo. Then, next is, number 2, direction. In each part, please picture an erosion phenomena where the following agent are responsible for its occurrence. So, sama to akong ganyan, pikkan ka to, sa ganito, upat ka agent. Water, wind, animals, and human O, po. dapat makita na ko ni siya. Hamaw itong i-divide ninyo into 4 equals ang inyong bond paper para po nga each equal is masulod ang wind, animals, kaning humans, o kana siya. Mao na siya ang kuan. Then, number 3, below each picture, explain how the given agent caused the soil erosion. So, diri kailangan sa inyong picture is dapat ninyo explain how to give agent cause nganong naay soil erosion. Nagkasinabot ba, class? Yes po. Okay, ipasa ninyo ni sa next meeting. And before we will end this session, basahon sa nato ang learning outcomes o kung kuan ba nato na nasunod ba nato ni siya. So, unsa ganito first? Define soil erosion and identify the agent of erosion. So, na-define ba nato ang soil erosion? Na-define ba nato ang mga agents? Yes po, ma'am. Okay, na-define nato. Next, Conduct simple experiment to simulate soil erosion. nag-conduct ba taog ka na activity nga kuan nag-experiment ba taog sa soil erosion ganiha? Yes po. Okay na. Then next, the last. Explain the importance of soil erosion's role in soil and land formation. So, na-explain ba nato ang mga agent o kung sa ang mga importanteng role sa kanang role sa erosion and in the soil and land formation? Yes po, ma'am. Okay, so naging good nato ang atong learning outcome. So, that